Maraming OFW ang biglang nag-alala nang mabasa nila ang bagong departure guidelines ng Bureau of Immigration. Dahil daw yung travel overseas na OFW, bakit daw kailangan ng Certificate of Employment at ng return ticket? Ito yung tinutukoy nila. Guys, huwag kayong malilito dahil yung mga OFW na kailangan ng return ticket is yung mga OFW na magta-travel sa ibang bansa habang nakabakasyon sa Pilipinas. Gaya ng ginawa ko guys, nung nakabakasyon ako sa Pilipinas galing dito sa Dubai. Nag-travel ako papunta sa Taiwan. So dahil nga hindi pa naman ako dediretso sa aking job site or dito sa Dubai at magta-travel lang ako sa Taiwan, ay required ako magpakita ng return ticket or ng round trip ticket at ng confirmed hotel booking. Pero guys, ang kagandahan kapag OFW ang magta-travel papunta sa ibang bansa, ay hindi naman sila mahigpit at hindi na sila masyadong nagtatanong dahil alam nila na isa tayong OFW na nakabakasyon lang. Pero guys, take note, kailangan pa rin natin magbayad ng travel tax dahil nga isa tayong traveler. Pero kapag babalik ka na sa iyong job site ay hindi ka na required magbayad ng travel tax. At hindi na rin dito required ipakita ang iyong OEC at ang iyong visa dahil for travel purposes ka lang at babalik ka pa rin sa Pilipinas. So sa time na pabalik ka na sa ibang bansa, kung saang bansa ka nagtatrabaho or sa job site mo, ay doon mo palang ipipresent ang iyong OEC at ang iyong visa at lahat ng mga requirements for OFW. At take note guys, na required mag-register sa e-travel departure card kapag papunta ka sa ibang bansa, mapa-tourist man or OFW. At kapag pabalik ka na sa Pilipinas or pauwi ka sa Pilipinas, ay e-travel arrival card 3 days before ng flight nyo. So, uulitin ko guys, kapag papunta kayo sa ibang bansa, mapa-tourist man or OFW, mapabata man or matanda, kailangan nyo mag-register sa e-travel departure card 3 days or 72 hours bago ang flight nyo papunta sa ibang bansa. At kapag pauwi naman kayo sa Pilipinas or para sa mga OFW na pauwi sa Pilipinas or yung mga nag-tourist sa ibang bansa, kailangan nyo mag-register sa e-travel arrival card 3 days or 72 hours bago ang flight nyo pauwi sa bansa natin. Mapabata man or matanda, mapa-OFW man or turista. Kaya sa mga OFW na one-way ticket lang ang dala pauwi sa Pilipinas, dahil guys, may mga employer na one-way ticket lang ang binibili para sa kanilang empleyado kapag uuwi sa Pilipinas para sa kanilang bakasyon. At saka na lang sila bumibili ng flight ticket pabalik sa ibang bansa kapag malapit na yung flight ng empleyado nila. Hindi ko alam kung ano yung purpose ng mga employer na ito, pero guys, marami ang gumagawa nito. At ang tanong ng mga OFW kung makakauwi daw ba sa Pilipinas kung one-way ticket lang ang dala. Ang sagot guys ay yes, as long as makakapag-register ka sa e-travel arrival card na may mailalagay kang airline's name at flight number ay wala kayong dapat ipag-alala dahil nga isa kayong OFW. Hindi naman required ang round-trip ticket. Isa pa sa kailangan magdala or magpakita ng round-trip ticket sa immigration is yung mga sponsored travel ng mga kamag-anak nilang OFW sa ibang bansa. For example, papapuntahin nila sa ibang bansa yung kapamilya nila sa Pilipinas at i-sponsoran ito ng isang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kailangan nyo mag-present ng round-trip ticket dahil guys, sinisiguro lang ng immigration na babalik pa kayo sa Pilipinas at hindi kayo magtatrabaho doon. So, para sa mga OFW na nag-aalala or nangangamba para sa round-trip ticket na yan na nabasa nila, ay huwag kayo guys mangamba or huwag kayo mag-alala dahil hindi naman yan para sa atin. Dahil nga may mga OFW talaga na one-way ticket lang ang dala kapag magbabakasyon sa Pilipinas dahil yun ang ginagawa ng kanilang employer. What? Medyo malilito ka talaga guys kapag nakita mo ng biglaan yung guidelines ng immigration. Pero kapag binasa mo talaga ay saka mo lang maiintindihan. At saka naman guys, yung Certificate of Employment na nakalagay doon sa OFW requirements ay hindi naman yun required as long as valid ang visa mo at ang residence ID. Pwede kang hanapan ng Certificate of Employment kung near expiration ang visa mo na umuwi ka sa Pilipinas. For example, umuwi ka sa Pilipinas for emergency purposes at near expiration ang iyong visa. Kailangan mo magdala ng Certificate of Employment or certification from your employer na nagsasabi na i-renew ka nila kapag balik mo sa ibang bansa at umuwi ka lang dahil may emergency. So ayun guys, tatanggapin nyo sa immigration base na rin sa mga OFW na nag-share na umuwi sila na halos isang buwan na lang ang validity ng kanilang visa.
Pero kapag valid ang visa mo, OEC at ang residence ID ay hindi mo kailangan magdala ng Certificate of Employment dahil nga yung residence ID pa lang at yung visa ay proof of employment na yon dahil hindi ka naman magkakaroon nun kung hindi ka actively employed. Sa mga latest requirements naman pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, pati yung e-travel arrival card at e-travel departure card registration ay ilalagay ko yung mga links sa description ng video na ito para mapanood nyo. Pati yung experience ko sa pag-travel sa Taiwan guys kung may bala kayo mag-travel sa ibang bansa habang nakabakasyon kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.